Hi, Vivi! Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi even dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Ultrasonic Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Jen. 30 years old at meron po akong boyfriend. Huwag na lang po natin siyang pangalanan. DJ Lindsay, nalulungkot po ako ngayon. Kaya po ako napasulat dito sa Lihim ng Liham. Hindi ko alam na sa edad kong ito, magkakaroon pa ako ng problema ko sa love life. 3 years na po kaming in a relationship ng boyfriend ko. Parehas po kaming single parent. Yung anak ko po,
nasa akin. Yung daughter niya naman ay nasa ex niya. Kapag nakabakasyon kami dito sa Pilipinas, hinihiram niya ito at minsan nagkakabonding sila ng anak ko. Ang trabaho po namin ay parehas na nasa barko. Sabay po kaming sumasampa at bumababa sa iisang barko. 15 minutes lamang po ang pagitan ng bahay namin kaya naging mas madali para makilala niya ang pamilya ko. Ganon din naman ako sa pamilya niya. Natanong niya na po ako dati tungkol sa kasal habang nandun kami sa barko. Magkaiba man ang aming relihiyon, wala kaming pakialam, basta't nagmamahalan kaming dalawa. Yun nga lang, minsan niya na akong tinanong kung okay lang kung sa West kami magpakasal. Dahil mahal na mahal ko siya, DJ Lindsay. Pumayag naman ako. Ang mahalaga, legal kaming kasal. Lalo na, may plano na kaming magpagawa ng bahay. Ang sabi niya sa akin, sa susunod na bakasyon, sisimulan na namin ang aming pagsasama. DJ Lindsay, dati-rate tuwing bumibisita siya dito sa bahay, sa sala siya natutulog. Ayaw ng mama ko na magtabi kami sa iisang kwarto dahil hindi pa naman daw kami kasal. Pero ngayong bakasyon, nung nagstay yung anak niya ng 3 araw dito, sa kwarto siya natulog kasama kaming mag-ina. Simula nun, kapag bumibisita siya, nagtatabi na kaming dalawa. At alam niyo na kung anong kasunod nun. Alam ko po na labag ito sa loob ng mama ko pero ginawa pa rin namin. Ang gusto talaga niya magpakasal muna kami bago pa siya pumayag sa ganito. Sinabi ko naman kay mama na meron kaming plano na magpakasal sa West. Noon pa, para lang hindi siya mag-alala. Naiintindihan ko naman po ang mama ko at kahit papano nahihiya rin ako kasi mali naman talaga. Kaya lang ang pinakamasakit dito, DJ Lindsay, simula po nung nagtatabi na kami sa kama, hindi na ulit nabanggit ng boyfriend ko yung tungkol sa kasal. Pakiramdam ko, parang hindi na siya sigurado sa akin. May mga times na kapag ino-open ko yun, parang sumasagot lang siya dahil kailangan niyang sumagot. At parang hindi na siya excited tulad ng dati. May time pa nga na kapag tinatanong ko yun, ilang oras bago siya sumagot. So naisip ko, dahil ba lantaran na kami, nawalan na siya ng gana. Ngayon, natatakot akong tanungin ulit siya kasi baka isipin niya, pinipressure ko siya. Alam mo, naaapektuhan din ako kahit papano. Pakiramdam ko, hindi niya na ako ganun kamahal. Minsan nga, naiiyak na lang ako. Kasi hindi ko talaga alam kung anong plano ni Lord para sa akin. Para ba kami sa isa't isa? O baka naman isa na naman siyang kwento na kailangan ko lang
basahin, pagdaanan. Pero mawawala rin kapag tinurn ko na ang page na ito ng buhay ko. Ano pong masasabi nyo, DJ Lindsay? Ayaw niya na ba? Tama ba ang nanay ko? Ano po bang kailangan kong gawin para bumalik kami sa dati? Muli, ako si Jen. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. 13 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:13 on the clock. Tayo pa rin po ang istasyong same, pero... Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Mahal ko, ito po ang lihim ng liham at syempre naman kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Keeping you company all the way till 11 in the morning. Ay, nako. Kamusta naman po ang mga feeling natin for today? Ano pong masasabi natin dito kay Jen? Si Jen na feeling niya nawalan na sa kanya ng gana. Yung kanyang boy prank dahil nga daw lantaran na sila. Feeling niya, pinagsawaan na siya. Feeling niya, nawala na yung excitement, no? Simula nung nagtatabi na sila sa kama. Sana daw, pinakinggan niya na lang yung nanay niya. Baka mas naging okay pa yung relasyon nila ngayon. So, ano daw bang kailangan ni Jen? Kailangan niyang gawin para daw bumalik sa dati yung kanilang relasyon. Kumbaga, maging sabik na sabik pa rin sa isa't isa, diba? Kasi feeling niya, nawala na na-descarril na. Oo, hindi na nga daw siya sinasagot kapag pinag-uusapan yung about sa kasal. Bilang babae, masakit ito ha. Siyempre, gusto mo ng security, gusto mo ng assurance na ikaw talaga yung gustong makasama at gustong pakasalan. Alam niyo, pag pinag-uusapan ng babae yung about sa kasal, ibig sabihin seryosong-seryoso siya sa'yo. At ibig sabihin, ini-entrust niya sa'yo yung kanyang future. Wow! Diba? Kaya talagang G na G itong si Jen na magpakasal. Yun nga lang, kasi nakikinig sa nanay mo eh. Aminin mo naman, kapag akala natin dahil matanda na tayo, hindi na natin kailangan ng advice ng mga magulang. Ayan kasi. Alam mo, minsan it won't hurt, no? Na kahit paano, kahit 30 ka na, makinig ka pa rin sa nanay mo. Although, naiintindihan ko naman may mga sarili ka ng diskarte. Diba, 30 na, Diyos ko, matanda ka na nga, konti na. Konti na lang may menopause ka na naman si Lindsay, tagal-tagal pa nun Pero hindi nga. Siguro pinoprotektahan ka lang talaga ng nanay mo. Although hindi ka na naman talaga niya makokontrol kung ano mga decision mo sa life because hello, may sarili ka ng anak nga 'di ba? Nagtatrabaho ka. Yun nga lang, nakatira ka doon sa bahay ng nanay mo. So dapat ang rules niya nire-respeto mo. Siguro naman, let's give him the benefit of the doubt, no? Itong jowa mo, hindi naman siguro hindi na excite. Just because hindi na exciting doesn't mean nagsawa na siya sa'yo or wala nang, alam mo yun, wala nang butterflies and spark, wala na siyang pakialam sa'yo. Siguro, nagiging nagkakaroon kasi ng comfortable stage kapag sa relationship, no? Ako naniniwala ako dyan. Wow! Pag halimbawa, kilala mo na yung tao, sabi mo, 3 years na kayo magkarelasyon, 'di ba? So, minsan nagiging komportable tayo sa tao. At minsan, kasama yan na walang nangyayari, 'di ba? Siguro, talagang yung lalaki nandun na sa part na mahal ko to. Tapos, alam mo yun, tiwala na rin siya na mahal mo siya. Diba? So, kahit hindi kayo magkiligan, alam niya na nandyan ka. O wag lang sanang susobra kasi pangit din naman yung tipong parang wala nang pakialam sa'yo. Diba? Dun sa kasal-kasal part, ako, naniniwala ako na meron ka namang right to ask him. Kasi,
babae ka eh. Right mo yun. Matagal na kayo magkarelasyon, di ba? You have every right para tanongin siya kung ano bang plano mo sa atin. Kasi kapag hindi kayo naging align sa mga plano ninyo, sa mga direksyon ninyo, ikaw, lalo na ikaw, babae ka, meron kang gustong mangyari. May karapatan ka rin naman na magbabay sa kanya. Kung hindi mo makikitaan ng effort si Kuya at kung sa tingin mo magpapatuloy yung parang wala siyang pakialam na. Wow! So, masakit yung ganyang feeling ha, parang porket alam mo na okay na tayo. Hindi mo na natin pag-uusapan yung kasal. Kasi I get that. Minsan may mga lalaking talagang passive lang talaga eh. Pero may mga babae din na talagang persistent sa kung anong gusto nila. 'Di ba? Kapag sinabi niya ngayon na magpapakasal pa rin tayo sa West, 'di ba? Ba't hindi tayo nagsisimula? Asan na yung mga preparations natin? Ba't parang naging lenient ka na lang? Parang hindi ka na excited? Dapatin mo, girl! Diba? Hindi pwedeng hindi ka niya sinasagot at hindi ka na rin magtatanong. Diba? Although kasi mga lalaki, talagang alam mo, kapag napapag-usapan yung kasal, innate sa kanila para silang inaasin na bulate, oo. Yung mga stomach nila, yung mga kaloob-looban nila, para silang inaasinan, natatakot, nagkakaroon ng nervyos, ganyan. Pero alam mo, ang tamang lalaki na gusto kang panindigan, gusto kang makasama, hindi yan matatakot. Instead, magiging excited pa yan to share the life with you. Wow! Pero yan nga, kailangan mo lang malaman kung ano ba, excited ba siya sa'yo? O baka naman isa ka lang sa mga koleksyon, ganyan. Kailangan mo malaman. Pero wag mo rin naman laging negative yung iniisip mo tungkol sa jowa mo just because hindi rin naman nag-a-align sa gusto mong mangyari. Diba? O basa tayo ng comments. By the way, mahal ko ha, pwede ka mag-comment dito po sa kwento ni Jen sa Lihim ng Liham. Hanapin mo lang kami on Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. Ang pinakasikat na FM, Energy FM. Sabi ni Scaramouche, mother knows best talaga. They've been there, so gusto lang nila maprotektahan ka at hindi ka masaktan. Sabi naman ni Sir Rain, pabati naman po dito sa HK, maulang umaga rin po. Para sa iyo, ate girl, kausapin mo si Boy kung ano ang plans niya. Minsan kasi, may sarili silang plano na hindi natin alam. 'Di ba? Ang pagtatanong and hindi meaning pinipressure mo siya. Para kaming mag-partner, 'di ba? Lagi siya nag-open up sa akin. Tama naman. Hindi mo naman siya pinipressure, tinatanong mo lang naman siya. Wow! Sabi naman dito ni Vance, Heist, sa totoo lang, dehado talaga mga babae pagdating sa pakikipagrelasyon na walang commitment. Kaya next time, huwag makipagpalitan ng laway pag alam mong walang plan ang karelasyon natin. Charot lang. Sabi ni Arch, yan ang problema sa pag-cohabitate o pagiging lantaran bago ikasal. Pag masyadong natatagal, may tendency maging complacent na ang isa. Siguro heart to heart with your partner along with spicing up the relationship will be needed para bumalik uli ang usap kasalan. 25 years married and I'm still excited for date nights with my wife. Yang sarap naman nun. Sana all. Pero tulad na lagi nating sinasabi, di ba? It takes two to tango. Sabi ni Chandra, sabi nga nila, everyone deserves to be loved and chosen. Not just when it's easy, but especially when it's hard. Kaya gusto natin yung hard. Hindi ka... Doon mo talaga malalaman kapag hard na ang mga pagkakataon, di ba? Kapag mahirap na ang pinagdadaanan ninyo, magmamahalan pa ba kayong dalawa? Sabi ni Snowflakes, it's easy to assume lalo na tayo mga babae ay overthinker. Communication is always the key sa isang relationship. Tataan naman, bakla! Sabi ni MJ, Happy Wednesday, DJ Lindsay. Happy Wednesday sa mukha mo. Sabi ni Faith, Good morning, DJ Lindsay. Good morning din sa mukha mo, Faith. Diba? Hello and good morning kay Yoli. Sabi pa dito, hindi mo obligasyong ipaglaban mag-isang relasyon. Dapat ay para sa dalawa. Hindi sukatan ng pagmamahal ang paulit-ulit na pagsasakripisyo kung ikaw na lang ang nasasaktan. Mahal ka at karapat dapat kang mahalin pabalik. Kumbaga, hindi sa salita, kundi sa gawa. Taray mo dyan sa part na yan! Sino ba yung mga nagko-comment dito? Mga palaban kayo ngayong umaga na to. Hello, good morning, DJ Len. Sabi ni Christine. And, hindi po namin alam, sabi ni Joss. Basta ako naniniwala ako dyan. Tanungin mo lang. Oo, as in talagang heart-to-heart talk. Communication is always the key, sabi nga nila. Communication and comprehension is always the key. Sabi nga natin, so umpisa pa lang, let's give him the benefit of the doubt. Tanungin natin kung ano ba talaga. And alam mo, may karapatan ka rin na malaman niya
kung ano ang plano mo sa buhay. Kung mag-a-align kayo ng plano sa buhay. Ngayon kasi tingin mo initially, pag nag-usap kayo, parang lihis yung plano niya sa plano ko. Give it some time. Tingnan mo pa rin. Huwag kang basta-basta bibitaw. Wow! Nagmamahalan kayo, di ba? Patunayan mo na mahal mo siya at dapat mapatunayan niya rin na mahal ka niya. Diba? Ang dalawang taong nagmamahalan, gagawa ng paraan para mag-meet sa gitna at magkasama sila kahit anong mangyari. Wow! Yan ang tatandaan nating lahat. Oo. Promise yan. Kausapin mo lang, Jen. Tanungin mo lang siya ng malala at mabisang-mabisa. O kung pwede ka nga, actually, sa totoo lang ha, pwede ka nga magbigay sa kanya ng ng timeline. Diba? O di kaya naman, kung gusto mo, pwede mo rin naman siyang bigyan ng reminder na sa gantong edad, gusto ko nang maikasal ha, baka naman. Ganyan. Bakit? Right mo yun eh, kasi babae ka. Ngayon, kung hindi siya gagawa ng paraan, may right ka rin na talagang, teka lang, back out ka muna, back off ka muna. Wow! So, parang wala ka namang ginagawa, I deserve better. This is what I wanna do. This is what I want to have in life. So, kung hindi, sabihin mo sa akin kung wala kang plano. Para, alam mo yun, kahit mahirap, baka it's time to go. Baka kailangan sumakay ka na sa ibang barko. Diba? So, mag-usap lang kayong dalawa. 9:24 nang nagmamagandang umaga. Thank you very much. Pwede ka pa rin mag-send din ng story mo sa Lihim ng Liham. Dito lang yan sa Energy FM o di kaya naman punta ka sa facebook.com/Lindsay1067. LINDSAY1067. Pangga ko pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! Wow! Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Energy. Tutok lang. Remember when we had